atin ang tawagin. Si Secretary Francis Tol Tolentino, ang kalihim po ng Department of Labor Employment o DOLE. Sec, welcome back! Good morning! Ay, magandang tanghali po. Mag- Magandang tanghali po sa inyong dalawa at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, magandang tanghali, Secretary. Mukhang meron na naman tayong panibagong good news para sa ating mga kapuso. Dati, sabi ko nga kay Tuti, Secretary, ang DOLE, kilalang kilala yan pag pinag-usapan ng tupad di ba? Yung pagbibigay ng trabaho. Pero ngayon, kakaiba ang ibibigay at bibigyan ka ng pagkakataon ng DOLE na magkaroon ng sariling negosyo. O pangkabuhayan. Tama po ba yon, Secretary? Tama po, may kabuhayan program po ang DOLE. Ito po yung DLEP program. Para po dun sa ating mga tagapakinig, sino po yung maaaring mag-apply para dito sa inyong DOLE Integrated Livelihood Program? Sino yung swakto na po pwede lamang mag-apply? Halimbawa po, kamakalawa, nagkaroon po ng sunog sa isang munisipyo sa Ilocos Norte, sa Batak. So may mga bayan tayo doon na nawala ng harap buhay, nawala ng trabaho. So ang tawag po doon ay disadvantaged workers. So yung mga edad 18 pataas, qualified po silang maging beneficiaries except po yung mga government employees. Hindi po sila qualified kahit po contractual o permanent, hindi sila qualified. At hindi rin po qualified yung mga tumatanggap ng 4Ps. Hindi rin po sila kwalipikado po roon. So, yung mga nabanggit ko po ay qualified po, yung lalong-lalo na po yung indigenous people, yung mga IPs natin. Apo. Qualified po sila, yung mga graduate po ng TESDA, qualified po sila. At yung mga micro establishments na beneficiaries ng yung mga trainings po ng DOLE, kagaya po ng training na pinoprovide ng NWPC, ito po yung National Wages and Productivity Commission. So qualified po sila. So yun po yung mga maaari na qualified na mag-apply. Opo. So ibig sabihin so yung una kasing example ni Secretary, yung mga nasunugan yung naapektuhan ng kalamidad. Halimbawa po yun. For example din, yung may bagyo. Secretary, Opo, yung tindahan ko nawasak. Yes. Yeah. So, tatlong uri po kasi ng programa yan, yung formation, ikaw yung nagsisimula pa lang, gusto mong magtayo ng negosyo. Pangalawa po ay yung enhancement, yung gusto mong i-upgrade, madagdagan halimbawa ng gusto mo na magkaroon ng computer o anong technology added, value added doon, CCTV, ganon. At yung restoration. Yung restoration, ito po pasok yung nasunugan. Yeah. Yung pong na-damage yung kanilang pangkabuhayan dahil po sa calamities, natural, human, o kung anumang krisis. Ito po yung nabanggit ko kanina doon sa nasunog na palengke. Sa ilalim ng programa na ito ng DOLE po, Secretary, ano yung mga ginagawa natin? For example, yung nasabi niyo pong tatlong components po ng programang ito. Paano po yung pag-approach natin sa mga beneficiary natin? Kayo po ba ay trinitrain nyo sila o binibigyan ng monetary para i-restore yung kanilang mga pangkabuhayan o kaya magsimula ng kanilang pangkabuhayan? May proseso yan. Kailangan pong mag-avail sila. Ito po ay kung individual ka, isa ka lang, o kaya kung ikaw ay grupo. Pag grupo po, kasi may mga kategorya po yan. Halimbawa po ay, balik tayo doon sa nasunugan. Kung 15 yung members ng isang kooperatiba na may stall doon sa palengke, makaka-avail sila ng 500,000 pesos. Malaki Na po. assistance. Micro livelihood po yun. Yun naman pong small livelihood, halimbawa po, 25 hanggang 50 miyembro, hanggang 1 million po yun. Yun naman pong 51 members pataas, malaki-laki na po yun. Ang tawag po namin doon ay medium livelihood. Yun po ay mga maximum po ng 1,500,000 ilang makukuha. Pero bawal po na doon sa lahat na nabanggit ko, bawal pong bumili ng sasakyan, except po traktora. Traktora na ginagamit sa agrikultura at bawal din pong gamit ng construction works. Sa construction. So tama po yun. Yung tanong po nyo, meron po mahaba po yung proseso niyan. Dadaan po sa
pagsasanay po, bibigyan ng pagsasanay ng regional office ng DOLE Mhm. patungkol po sa first aid orientation. Kasi ayun, sunog, nabanggit ko, kailangan may kakayahan po sila sa life skills, mga basic emergency, magkakaroon ng validation. Kasi may mga dokumento pong isa-submit, iba-validate pa ho yan. Training ipoprovide po ng DOLE yan. Mhm. Ng TESDA, at ng ibang partner agencies po ng DOLE. Ganon din sa pag-implement na aasistehan naman po sila kung Mhm. paano gamitin yung pera, at merong monitoring po yan. Hindi po yan Ah. basta binigay na lang. May post-implementation monitoring pa po yan kung successful, kung Mhm. ano yung pwedeng i-advise, kung saan nagkamali sa accounting, o kung paano pa mapapalakas yung negosyo. So, maraming dokumentong kailangan, kaya kailangan makipag-ugnayan sa provincial office ng DOLE Mhm. o kaya doon sa PESO office. Yung PESO office kasi ng DOLE ng munisipyo sa buong Pilipinas. Opo, O kaya meron. kung para mas mabilis, doon na sa DOLE regional office. Mhm. Oo, DOLE Regional Regional Office o office, kaya oo. sa PESO Oo. Office. Pero may nagtatanong dito, Secretary Tutse, yan po ba'y libre daw o parang pautang, Utang, Secretary? Yan po ay libre na. Yan po ay tulong na ng DOLE, ng pamahalaan. Mhm. Hindi po yan isusuli. Ang Mhm. kailangan lang po diyan ay maging matagumpay yung kanilang Kabuhayan. papasukang negosyo, Ah. at sila po ay aayudahan, hindi lang po yung sa pagbibigay ng pera, kasi pati yung financial plan Pati gagawin po kasanayan. yan. Mm. Opo, yung work and financial plan po sila, at maging yung kung paano patakbuhin yung negosyo. So hindi po yan yung abot na lang kasi magkikita, hindi po. Oh, Oo. Meron po monitoring, meron po, Secretary. opo, may monitoring, at meron pagsubaybay. Mhm. Correct. Secretary, meron kaming pagkatapos nating mag-usap ngayon, mayroon kaming makakausap din mamaya. Isa sa mga buhay na patotoo ng programa ninyo sa ilalim na programa na ito na natulungan. May binabanggit siya. Ang binigay sa ilalim ng programang ito, yung starter kit. Ngayon yung nang dahil sa Opo. starter kit na yan, ng kanyang tableya, sumakses siya ng bonggang-bongga yung kanyang tableya business. Ano itong starter Ay, kit na binabanggit congratulations. po niya, Secretary? Yung starter kit nga, kasama na po yan doon sa mga nabanggit ko, na hindi ko alam kung siya ay napapasok doon sa meron kasi nego kariton, nego cart Mhm. na 50,000 Mhm. ang tatanggapin ng isang individual. Maaring yan yung kanyang napasukan na pangkabuhayan. So marami kasing variation yan, pero kadalasan dito sa DILEP ay ito yung maramihan sila. Mhm. Group. Isang grupo sila na bumubuo ng isang negosyo para may accountability sila, hindi yung kasi Totoo. minsan mahirap doon sa isa lang, wala kang kausap na katulong sa pagpapatupad ng negosyo. Oo. Yung starter kit, bahagi din po yan sa menu ng DOLE. Oh, so yun yung sinasabi niyo kasi yung kanina, yung sa group category yun Secretary. So itong starter kit na to, posible ito dun sa individual category naman. Kung Pwede saan, po. magkano po ang minimum at maximum na tulong na naibibigay ng DOLE sa ilalim po nitong programa ng livelihood? Ang alam ko, hindi ako nagkakamali dito, 50,000. 50,000 lang minimum po nito. Minimum At, 50. Opo. So yun yung papaikutin nila para Yes, pang negosyo din. oo, pagka individual. At ganung proseso din yun pag individual, Secretary, pupunta lang din sa regional office ng DOLE. Ganun din, yun pupuntahan At sa nila. PESO. Pero siguro mas kaunti na yung mga documentary records ito. Kasi yung kanina nabanggit ko, medyo marami-rami yung mga grupo kasi yun eh. Opo, Marami-rami na requirements, kagaya nung PhilHealth ID, kailangan nung voters ID. Senior citizens nga pala, isa sa mga prospective beneficiary po dito. Dahil senior gusto rin natin citizen, pwede din matulungan po. Mhm. mga seniors, opo. So, yung mga pagkakilanlan sa kanila, at ang kadalasan na basic requirements, kung organisasyon naman po ito, ay yung ano nila, yung certificate of registration, kung sa DTI man, kung sa Cooperative Development Authority. Pero sa lahat pong ito ay nangangailangan ng letter of intent.
Letter of Ah, intent. Oo. Sila po yung Gagawa magsasabi na gusto namin pasukin ng ganitong uri ng negosyo o Negosyo. kabuhayan at ito yung aming mga miyembro, ito po yung aming kasanayan at kung meron namang track record na, may attachment din yun doon. Oh, Secretary, ito po, Toots, meron tayong texter. Ang huling 4 na numero niya, 7072. Good morning po sa inyo at good morning, Secretary. Paano po kaya kagaya ko na nasa bahay lang? Sa ngayon, retailer siya ng load, Secretary. Yung mga Naglo-load, nagpa-load ba? Bayad center for yes. short. Minsan, nasa-short siya. So parang kailangan niya ng isa pang phone para madagdagan yung kanyang sa retailing. Pwede daw po ba siyang mag-apply Kailangan dun sa ng isang- individual? Opo, kailangan ng isang phone pa, ganon. Parang ganon. Kasi yung sa retailing kasi, Secretary yung kumbaga siguro yung isang phone Oo. para dun sa isang Nakita ko yung mga Opo, retailing opo, bayad opo. center na rin yan, ma'am. Oo. Hindi lang sila naglo-load eh. dun May- sila naglo-load. Parang Opo, ganon yung kanya. Opo, pasok po yan. Hindi lang pasok yung micro-lending. Pero yung pasok po yan. So, pasok daw po kailangan yan. po niyang mag-submit ng letter of intent. Baka hindi lang po isang phone ang ma-avail niya. Baka pati maliit na yung iPad, kung ano man na mas madaling magagamit niya. Sa pagbebenta Oo. niya. Secretary, maliban dito sa DILIP, iba pa ito doon sa tinatawag ninyong Integrated Emergency Employment Program. Opo, iba naman yon. Yun mga bridge po yun mga pantawid po natin. Kagaya po nung tupad, ganun po. Kagaya po nung mga sa pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers, yung reintegration program natin na yung mga OFW yung bumalik sa bansa na gusto dito na manirahan, magkaroon din ng kaunting negosyo. So, iba po yan, emergency po yan. Pero ito nabanggit ko po, emergency rin po yon, yung kagaya po nung restoration. Emergency pa, halimbawa, nasira yung negosyo dahil sa bagyo. kalamidad O yung kaya sunog lindol. na nabanggit ko kanila. Opo. Opo, Secretary. Ayan, napakaganda naman pala ng mga programa ngayon ng DOLE eh. So para dun sa mga kapuso natin na interesado, no, ang sabi po ni Secretary, punta lang daw po kayo sa mga regional Sa offices. regional office po. Yes, ang At DOLE. meron po tayong kaya sa peso? regional office na ngayon, bagong bukas sa Negros Island region. Ito po ay sa ang himpilan po nito ay sa Dumaguete City, sa Negros Oriental. At para kung medyo mas madali, Secretary, sa mga peso offices. Kasi bawat Sa peso munisipyo. officer na. Opo, Kasi sa meron mga naman. munisipyo, merong peso office eh. No. Opo, kung hindi naman doon sa provincial peso. At very active po yung mga yan at nagre-report po yan sa mga regional offices. Ayan. Secretary, maraming salamat sa pagkakataon ha. Ibigay namin sa iyo yung salamat, mensahe. happy weekend po at ingat po tayo at hanggat hindi tapos itong bagyo natin ngayon. Maraming Okay. salamat po. Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali sa inyo, Secretary. Maraming salamat po. Inyo pong narinig si Secretary Francis Tolentino, ang kalihim po ng Department of Labor and Employment o DOLE.